Isang napakagandang araw po sa ating lahat. Blessed Gaudete Sunday po sa ating lahat. Welcome to Renz Garcel Channel. Kumusta na po kayo? Masaya po ba kayo sa buhay ninyo? Sana po ay okay lang kayo at sigurado nakangiti po ngayon at masaya po kayo. Sa araw po na ito ay matutunghayan natin ang sekreto kung paano magiging masaya at magiging magalak sa ating buhay, lalo na po ipinagdiriwang natin ang ikatlong linggo ng Adbyento. At ang ating ibablog sa araw po na ito ay ang sekreto kung paano magiging magalak at magiging masaya sa ating buhay na siyang ipinagdiriwang natin sa ikatlong linggo ng Adbyento na tinatawag nating Gaudete Sunday or joy, or kaligayahan at kagalakan. At paano ba magiging masaya at magalak sa buhay? Ang sekreto po ay aking ibabahagi po sa inyo mamaya, kaya sana po ay subaybayan ninyo at patuloy nyo pong panoorin ang ating video hanggang katapusan. Maligayang araw po sa inyo at sana po kayo ay magalak sa inyong buhay. Introduction po muna tayo. Good morning everyone! Welcome to Renz Garcel Channel, Kapanalig TV, Life and Faith Reflection. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Blessed Gaudete Sunday. Sa araw po na ito ay may maganda po tayong ibabahagi sa inyo tungkol sa third Sunday of Advent. Ang third Sunday of Advent po ay tinatawag nating Gaudete Sunday or Joyful Sunday po. Dahil ang linggo po na ito ay tinaguriang joyful and full of gladness because God is coming. So ano pong nagpapasaya sa buhay po natin ngayon? Kung tatanungin ko kayo, ano ang nagpapasaya sa iyo? Pamilya mo ba? Love life mo ba? Mga kayamanan mo ba? Mga pag-aari mo ba? O ang presensya ng Diyos sa buhay mo? Ito po ang tanungin natin sa ating mga sarili sa linggo po na ito, na ating pagmuni-munihan at ating silayan. Ating titignan at titigan po ang ating buhay ngayon. Kung tayo nga ba ay patuloy na nakaugat sa Diyos at masaya po ba ang buhay natin ngayon, lalo na po na alam natin na ang Panginoon ay sumasa atin. Ang Diyos po ay palaging siyang nagbibigay ng inspirasyon at kasiyahan sa atin kahit pa po sa panahon ng pandemya at sa panahon ng lahat ng pagsubok sa ating buhay. Kaya suriin po natin, katulad ba ni Juan Bautista, ang buhay din po ba natin ay paghahanda sa daan ng Diyos, na kung saan ang buhay natin ay siyang naging imahe ni Kristo para sa ibang tao. Maging masaya ka po pag alam mo na ang kagustuhan palagi ng Diyos ay ang iyong sinusunod. Dahil ito po ay siyang magbibigay sa iyo ng lubos na kaligayahan at siyang magbibigay ng kabutihan sa iyong buhay. Kaya tanungin ko kayo, po ba'y masaya at kayo po ba'y mabuti?
Ibig sabihin, nasa inyong Diyos. Nasa Diyos ang iyong buhay at ang iyong buhay ay punong-puno ng Espiritu ng Diyos. Maliban sa presensya ng Diyos, ang isa pa pong magpapasaya po sa atin ay ang ating ugali na kung saan tayo ay natutong magpakumbaba at humingi ng pasensya at kung tayo po ay nagpapatawad. Sa English, tinatawag po natin itong forgiveness. Kung ikaw po ay natutong magpatawad at ikaw din po ay marunong humingi ng tawad, ikaw din po ay isang masayahing tao at ikaw po ay magiging masaya sa iyong buhay. Isang simbolo ng presensya ng Diyos sa buhay ng isang tao, kaya siya ay masaya dahil po siya ay mapagkumbaba at mapagpasensya, and at the same time marunong po siyang humingi ng tawad at nagpapatawad. Sa buhay po ba natin, mayroon pa bang sama ng loob? May mga kagalit po ba tayo? At yan po ang isang malaking hadlang. Bakit po ang isang tao ay malungkot at hindi masaya sa kanyang buhay? Dahil po siya ay hindi marunong magpakumbaba, hindi marunong humingi ng tawad, at hindi marunong magpatawad. Ganun lang po sana kasimple ang buhay. Basta ikaw ay humingi ng tawad, dapat ikaw din po ay marunong magpatawad. Yan po ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo sa linggo po na ito, na sana po tayo katulad ni Juan Bautista ay nagpapalaganap ng buhay pagpapatawad at buhay humihingi ng tawad. Kasi dyan po nakasalalay ang kaligayahan at kagalakan ng ating mga buhay. Kaya titingnan po natin at titigan po ang ating buhay. Bakit ka ngayon malungkot? Bakit ka ngayon hindi masaya? Dahil marami kang kagalit at marami kang taong hindi pa hiningan ng patawad, at ikaw din po ay hindi marunong humingi ng tawad. Kaya titingnan mo ngayon ang buhay mo at suriin po. Sana po ay sa darating na Pasko, ikaw na po ay isang magiging masayang tao kung natuto ka ng humingi ng tawad, and at the same time marunong ka ding magpatawad. Ito po ang sinasabi ng Panginoon sa atin, na before you ask forgiveness, start first forgiving others. At yan lang po ang sikreto ng isang masaya at magalak na pamumuhay. Kaya tandaan po natin yan. Ang sunod po na sekreto ng kasiyahan ng bawat isang tao ay ang pagiging simple at kontento sa buhay niya, or the simplicity and contentment of one's life. Ikaw po ay magiging masaya sa iyong buhay kung simple lang ang iyong pamumuhay at kontento ka kung anong meron ka. Bakit ka minsan hindi masaya? Dahil marami kang inaasam-asam sa buhay. Gusto mo yung buhay na maluho, mabuhay, ang buhay na maraming ari-arian at buhay na maraming kayamanan, na siya minsan ang nagiging hadlang sa buhay pananampalataya at buhay kabanalan po natin. Kaya nga po sinabi ni Kristo sa isang alagad po niya, na kung gusto nyong maging masaya at sumunod sa akin, kailangan nyo pong iwanan ang inyong ari-arian at sumunod sa Kanya. At ganun din po ang sinasabi sa atin ngayon. Sa ating paghahanda sa 3 linggo ng Adbyento, dapat ang buhay po natin ay paghahanda sa simpleng buhay at pagiging kontento kung anong meron po tayo. So tandaan po natin na ang makapagpasaya sa tao ay hindi yung mga kayamanan at kung pa ano pang mga luho sa buhay natin, kundi ang kasimplihan ng pamumuhay natin at pagiging kontento kung anong meron lang po tayo. Yan po minsan ang sekreto ng mga ibang taong hindi naman mayaman, pero bakit sila ay masaya?
dahil wala po silang ibang inaasam-asam sa buhay kundi ang mabuhay lang ng simple at buhay na merong karangalan at buhay na may dignidad na sapat lang sa buhay po nila. Kaya tandaan po natin, kung ikaw ay gusto maging masaya sa iyong buhay, tandaan mo na sumunod ka muna sa kagustuhan ng Diyos para ang presensya ng Diyos ay nandyan sa iyo. Pangalawa po, kung gusto mo maging masaya sa iyong buhay, dapat matuto kang magpatawad at humingi din po ng tawad. At pangatlo po, kung gusto mo maging masaya, dapat ikaw po ay magiging simple lang at kontento sa iyong buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay sa Renz Garcel Channel, Kapanalig TV, o tinatawag po nating Life and Faith Sharing. Ito po ay pagbibigay kaliwanagan at pagbibigay kaalaman tungkol sa buhay, karanasan natin at buhay pananampalataya. Sana po ay patuloy niyong suportahan ang ating channel. Kaya huwag kalimutan pong i-subscribe, share, and like ang ating videos at huwag kalimutan pong pindutin ang notification bell. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga loyal subscribers and silent viewers, lalo na po ang lahat ng mga teams na tumutulong po sa ating channel at ang lahat ng ating mga pamilya at mga supporters po dyan. Maraming salamat po sa inyo at ngayon po ay masaya po ako at natapat din po ito sa Gaudete Sunday dahil po ang ating channel ay na-monetize na. Sana patuloy lang po ang ating paglago ng ating channel. Maraming po salamat sa inyong lahat dahil po sa inyong pagtulong tayo po ay nagtagumpay sa aspeto ng monetization ng YouTube channel. So maraming salamat po and may God bless us all. Good day to everyone.